Ang araw ay tahimik na gumising at ang puso ay nakatagpo sa simoy ng umaga ng isang paanyaya na magsimulang muli. Hindi pa lubusang nasisira ng araw ang abot tanaw, ngunit nararamdaman na ng kaluluwa ang banayad na tawag ng Diyos. Sa sandaling ito, sa pagitan ng liwanag at anino, ang awit 27 ay naging isang tinig at isang kanlungan para sa espiritu na naghahanap ng lakas, kalinawan at pagtitiwala. Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang mga salitang ito ay umaalingaw-ngaw bilang isang kalasag at kaaliwan na nagpapaalala sa atin na walang takot na hihigit pa sa banal na presensya. Ngayon, bago sumakop sa ating mga puso ang anumang ingay ng mundo, panahon na para tumayo sa harapan ng lumikha ng may pananampalataya at pagpapakumbaba na nagpapahintulot sa Kanya na gabayan ang ating mga hakbang, paliwanagan ang ating mga kaisipan at i-renew ang ating pag-asa. Gaano kadalas tayong hindi mapakali ng bukang liwayway na may mga alalahanin na nagpipilit na magtagal? Gaano kadalas sinusubukan ng mga kawalang katiyakan na pahinain ang ningning ng pananampalataya? Ipinaalala sa atin ng awit 27 na ang tunay na katiwasayan ay hindi nagmumula sa mga pangyayari, kundi sa mga taong kasama natin. Ang liwanag ng Diyos ay hindi kumukupas kasama ng gabi. Ito ay tumatagos sa madilim na lambak ng kaluluwa at nag-aalis ng takot ng may katiyakan ng Kanyang pag-ibig. Kapag ang puso ay nag-aalinlangan, ang Panginoon ay umalalay dito. Kapag nawalan ng lakas, binabago niya ito. Ang panalangin sa umaga, kung gayon, ay isang kilos ng pagsuko, isang paraan ng pagsasabi, Panginoon, nais kong simulan ng araw sa iyo, sa ilalim ng iyong liwanag na ginagabayan ng iyong pag-ibig. Sa paggising, nararamdaman pa rin ng katawan ng bigat ng nagambalang pahinga, ngunit ang espiritu ay nagising sa isang bagay na mas malaki. May tahimik na lakas na bumubulusok mula sa itaas, isang kapayapaan na mauunawaan lamang kapag ang isa ay tumingin sa loob at napagtanto na ang Diyos ay nariyan pa rin, naroroon, matatag, hindi nagbabago. Ang pagtatagpong ito ang inilalarawan ng salmista. Ang katiyakan na kahit nasa harap ng mga kaaway, sakit at kalungkutan, may isang Diyos na nananatili. Hindi siya nangangako ng kawalan ng mga pakikibaka, ngunit ipinangako niya ang Kanyang kasama sa bawat isa sa kanila. At ang pangakong ito ay sapat na upang mapanatili ang sinumang kaluluwa. Ang puso na nagdarasal sa umaga ay naghahanap ng kanlungan, ngunit din ng lakas ng loob. Ito ay naghahanap ng kaginhawahan, ngunit din ng layunin. Ang panalangin ay hindi lamang isang kahilingan. Ito ay isang matalik na pag-uusap sa pagitan ng mga nagmamahal at ng mga nagtitiwala. Ito ay ang dialogo sa pagitan ng tao at ng walang hanggan, sa pagitan ng kahinaan at lakas. Ang salmo ay nagtuturo sa atin na iangat ang ating mga mata, kahit na ang buhay ay tila itinulak tayo pababa at ipahayag, ang Panginoon ang lakas ng aking buhay. Ang mga salitang ito ay hindi lamang sinaunang tula. Sila ay mga pundasyon para sa espiritu. Ipinapaalala nila sa atin na ang takot ay maaring kumatok sa pintuan, ngunit ang pananampalataya ang nagpapasya kung sino ang papasok. Ngayong umaga, oras na upang linisin ang ating mga puso sa mga anino na iniwan ng mundo. Iwanan kung ano ang nagpapabigat sa atin, kung ano ang masakit sa atin, kung ano ang pumipigil sa atin sa paghinga. Ang pagod na kaluluwa ay nakakahanap ng kapahingahan kapag ito ay lumuluhod, at ang pasanin na tila hindi mapatid ay nagiging magaan sa mga kamay ng Diyos. Alam niya ang bawat iniisip, bawat luhang hindi nasabi, bawat nakatagong takot. Walang lihim na hindi maabot ng banal na pag-ibig. Kaya naman, kapag nananalangin, hindi na kailangang magkunwaring lakas, maging totoo lang. Ang Panginoon ay hindi naghahanap ng pagiging perpekto, ngunit katapatan.
Inihahayag niya ang kanyang sarili sa pusong naghahanap sa kanya ng buong pagkatao kahit na nag-aalinlangan pa. Naway magsimula ang umagang ito sa katiyakan na ang liwanag ng Diyos ay mas malakas kaysa sa alinmang kadiliman. Naway ang mga alalahanin ay magbigay daan sa pag-asa at naway ang ating mga puso ay matuto muli na magtiwala. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng pag-aalinlangan, ngunit ang pagtitiyaga sa gitna nito. Hindi ipinakikita ng salmista ang kanyang sarili bilang isang taong walang takot, ngunit bilang isang taong piniling magtiwala sa kabila ng mga ito. Ang pagpili na ito ay imbitasyon din natin ngayon, lumakad sa banal na liwanag kahit na tila maulap ang daan. Ang bawat bukang liwayway ay isang bagong pagkakataon upang magsimulang muli, at ang bawat panalangin ay isang pagbabalik sa presensya ng Diyos. Maaaring nag-iwan ng marka ang buhay, ngunit hindi nito tinukoy kung sino tayo. Ito ay isang patunay lamang kung gaano tayo nakaligtas sa tulong niya. Ang awit 27 ay isang himno ng pagtitiwala, lakas ng loob at pagsuko. Ito ay umaalingaw-ngaw sa tinig ng isang kaluluwa na natutunan na ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa pagdaig sa lahat ng mga kaaway, kundi sa pananatiling matatag sa pananampalataya. At kaya nagsimula ang araw na may sumuko na puso, ang mga mata ay nakatungo sa langit at isang kaluluwang handang matuto kung ano ang gustong ituro ng Panginoon. Dahil kapag ang unang salita ng araw ay panalangin, ang natitira ay nagiging isang pagpapala. Sa paggising ng mundo, may tahimik na labanan sa loob ng bawat isa sa atin, sa pagitan ng takot at pagtitiwala, sa pagitan ng pagmamadali at pasensya, sa pagitan ng pagdududa at pananampalataya. Itinuturo sa atin ng awit 27 na piliin ang panig ng liwanag. Si David, sa gitna ng pag-uusig at pagtataksil, ay natagpuan sa Panginoon ang lakas ng loob na sumunod. Kahit na ang isang hukbo ay bumangon laban sa akin, ang aking puso ay hindi matatakot. Ang pahayag na ito ay naglalarawan ng isang mature na pananampalataya, isang pananampalataya na hindi nakasalalay sa mga pangyayari na umiiral. Ito ay isang pananampalataya na ipinanganak ng isang personal na pakikipagtagpo sa Diyos, ng pagkilala na siya ang hindi matitinag na bato sa mundo na nagbabago sa bawat sandali. Ang panalangin sa umaga ay isang panahon kung kailan lumalakas ang espiritu. Kapag ang kaluluwa ay nagbubukas sa banal na presensya, ang takot ay nawawala at ang pagtitiwala ay nagiging pundasyon ng araw. Walang pangako ng kawalan ng sakit, ngunit may katiyakan na ang sakit ay hindi ang katapusan. Nauunawaan ng salmista na ang buhay ay binubuo ng mga ups and downs, ngunit sa pamamagitan ng lahat ng ito, mayroong palaging presensya, ang Diyos. Siya ang ligtas na kanlungan kapag malakas ang hangin, ang matatag na bisig kapag ang lakas ng tao ay naubos, ang tahimik na kaginhawaan kapag nabigo ang mga salita. Marahil ang madaling araw ngayon ay sinamahan ng mga alalahanin, isang mahirap na desisyon, hindi inaasahang balita, isang kamakailang pagkawala. Ngunit ang paanyaya sa awit 27 ay malinaw, ang magtiwala kahit walang pangunawa, ang lumakad kahit na hindi nakikita, ang manatili kahit ang puso natin ay nanginginig. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi pagtakas sa katotohanan. Ito ay isang mulat na pagpili upang makita ang katotohanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Nang magtanong si David, isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon, iyon ang aking hahanapin, upang ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Ang tinutukoy niya ay ang pakikipag-isa. Nais niyang maging malapit, marinig, madama, mamuhay na naayon sa lumikha. Ang paghahanap na ito ang sikreto sa tunay na kapayapaan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagdalo sa isang templo,
ngunit tungkol sa paggawa ng iyong puso na isang tirahan para sa Diyos. Tuwing umaga, tinatawag tayo ng Diyos sa parehong lugar na ito, ang kaibuturan ng ating mga kaluluwa kung saan siya naninirahan. Hindi kailangan ng grand gestures, sincerity lang. Sapat na ang sabihing, Panginoon, manatili ka sa piling ko ngayon, lumakad ka sa tabi ko. Gabayan mo ang aking mga hakbang at bigyan mo ako ng katahimikan upang harapin ang anumang dumating. Ang simpleng pagsuko na ito ay nagbabago sa araw, dahil inilalagay nito ang ating buhay sa tamang mga kamay. At kung ang takot ay sumusubok na bumalik, dahil palagi itong nangyayari, tandaan lamang, ang Panginoon ang aking liwanag. Walang kadiliman na napakakapal na kayang tiisin ang liwanag ng Diyos. Walang pusong labis na nasugatan na hindi mapapagaling ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, bago magpatuloy sa natitirang bahagi ng iyong araw, ipikit ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Pakiramdam ang katahimikan bilang regalo. Damhin ang banal na presensya sa paligid mo. Naway pagtibayin ng panalangin ito ang iyong pananampalataya. Iangkla ang iyong pag-asa at kanlungan ng iyong puso. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, kung ang awit 27 sa panuman ay nag-alab ng isang kislap ng pananampalataya sa loob ng iyong kaluluwa, inaanyayahan kita na manatili sa amin. Mag-subscribe sa channel at sumama sa amin sa panalangin. Dito, ang bawat video ay isang pakikipagtagpo sa presensya ng Diyos. Mag-iwan ng komento tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng awit na ito sa iyo ngayon. Ibahagi ang iyong kwento, ang iyong pakikibaka, ang iyong pasasalamat. Ang espasyong ito ay isang espiritual na tahanan at bahagi ka nito. Ang espiritual na katapangan ay hindi ipinanganak ng pagmamataas, ngunit ng pagtitiwala. Naunawaan ng salmista na ang lakas na nagpapanatili sa kanya ay hindi sa kanya, ngunit nagmula sa Diyos. Itatago ako ng Panginoon sa kaniyang kubol, ikukubli niya ako sa lihim ng kaniyang tabernakulo, itatatag niya ako sa ibabaw ng bato. Ang mga salitang ito ay higit pa sa tula. Ito ay isang patotoo ng kaligtasan. Ilang beses na nating naisip na hindi tayo matutuloy, pero nagawa pa rin natin. Ilang beses nang nabigo ang ating puso, ngunit may mas higit na nagpapanatili sa atin. Ang isang bagay ay ang tahimik at tapat na presensya ng Diyos. Ang espiritual na katapangan ay hindi lamang ipinapakita sa mga dakilang kilos, ngunit lalo na sa pagpapatuloy ng mga simpleng araw. Ito ay pagkakaroon ng pananampalataya kapag maulap ang kalangitan at patuloy na naglalakad kapag hindi malinaw ang patutunguhan. Naunawaan ng salmista na ang tunay na kanlungan ay nakasalalay sa pamumuhay sa liwanag ng Diyos, hindi sa paghihintay na maging madali ang buhay. Bagaman pabayaan ako ng aking ama at ina, kukunin ako ng Panginoon. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng isang pananampalataya na hindi nakasalalay sa suporta ng tao, ngunit nakaugat sa isang bagay na hindi matitinag. Ang pusong nagtitiwala sa Diyos ay natututong magtiyaga kahit tila walang kasiguraduhan ang lahat, dahil alam nitong may layuning nakatago kahit na sa mga unos. Marami ang naghahanap ng lakas ng loob sa mga tagumpay, sa kontrol. Ngunit ang pananampalataya ay hindi tungkol sa kontrol, ngunit tungkol sa pagtitiwala. Ito ay sa maliwanag na kawalan ng kontrol na itinuturo ng Diyos ang balanse ng kaluluwa. Kapag ang mga bagay ay nawala sa ating kontrol, iyon ang sandali kung kailan ang mga banal na kamay ang pumalit. Ito ang dahilan kung bakit ang awit 27 ay hindi nagsasalita ng isang static na pananampalataya, ngunit ng isang pananampalataya sa paggalaw, isang patuloy na paglalakad patungo sa liwanag. Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon, at patnubayan mo ako sa isang patag na landas dahil sa aking mga kaaway. Ito ay isang tawag para sa pag-aaral, hindi pagtakas, para sa pagbabago, hindi madali.
Marami sa atin ang nagigising na may hindi nakikitang mga pasanin, mga pagkabalisa, alaala, takot, pagkakasala. Ang panalangin sa umaga na inspirasyon ng salmo na ito ay ang oras upang ilagay ang lahat ng ito sa harap ng Diyos at sabihin, Panginoon, ayaw kong dalhin ng mag-isa ang hindi ko kayang dalhin. Lumakad ka sa akin. At naglalakad siya. Minsan tahimik, minsan sa pamamagitan ng maliliit na senyales, minsan sa hindi inaasahang yakap ng isang tao. Ipinakikita niya ang kanyang sarili sa 1,000 paraan at habang mas natututo tayong tumingin, mas natatanto natin na hindi niya tayo iniwan kailanman. Ang pananampalataya kapag ito ay nag-mature ay titigil sa pagiging isang pakiramdam lamang at nagiging isang paraan ng pamumuhay. Ito ay kumikilos ng may pagmamahal kapag mas madaling lumayo. Nakakapagpatawad kapag dumudugo pa ang puso. Ito ay hindi pagsuko sa kabaitan kahit na ang mundo ay tila malupit. Ito ay paniniwalang ang katarungan ng Diyos ay darating sa sarili nitong panahon, kahit na hindi ito darating sa paraang inaasahan natin. Ito ang lakas ng loob ng mga namumuhay sa awit 27 sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nagtitiwala ng walang pag-unawa at sumasamba kahit na hindi nakikita. Ang bawat bagong araw ay patunay na ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng buhay sa atin. Kung naririnig mo ang panalangin ito ay dahil may layunin ang iyong paghinga. Maaaring hindi mo ito nakikita ngayon, ngunit nariyan ito. Hindi sinasayang ng Diyos ang umaga. Binabago niya kahit ang mga abuhing araw sa mga tulay ng pag-aaral at mga bagong simula. Ngayon, habang ang araw ay sumisikat sa mga ulap at nagliliwanag sa lupa, isipin ang liwanag na ito na tumatagos din sa iyong puso. Naway painitin nito ang malamig na bahagi ng iyong kaluluwa, pagalingin ang nasugatan at pukawin sa iyo ang isang banayad na katapangan, isang hindi kailangang patunayan ang anuman, sundin lamang ng may pananampalataya. Ang tapang na nagmumula sa Diyos ay hindi maingay, ito ay matatag. Ang lakas ng loob na nananatiling nakatayo pagkatapos ng pagkahulog, na nagdarasal kahit pagod, na nagpapasalamat kahit hindi mo pa natatanggap ang lahat ng iyong hinihiling. Ito ay ang katapangan na ipinanganak ng katiyakan na ang Diyos ay tapat, kahit na ang buhay ay hindi madali. Tinapos ng salmista ang awit 27 sa isang parirala na halos isang buntong hininga ng pananampalataya. Maghintay ka sa Panginoon, lakasan mo ang iyong loob at palalakasin niya ang iyong puso. Ito ang esensya ng buong espiritual na paglalakbay, paghihintay. At ang paghihintay ay hindi nakatayo. Ito ay nananatiling tiwala. Ito ay nagpapatuloy ng hindi sumusuko. Ang paghihintay sa Diyos ay aktibo. Ito ay pag-asa na nakataas ang ating mga mata kahit na ang lupa ay tila nanginginig. Ilang beses tayong humihingi ng mga sagot at tila tahimik ang langit. Ilang beses humihingi ng tanda ang ating puso at lahat ng darating ay panahon. Sa pagkakataong ito na madalas na gumugulo sa atin ay ang bukid kung saan itinatanim ng Diyos ang kanyang mga sagot. Siya ay gumagawa sa mga paghinto, sa mga pagkaantala, sa mga puwang sa pagitan ng ating pag-iyak at ng katuparan ng pangako. Ang pananampalataya ay nasusubok doon kapag ang lahat ay tahimik, ngunit pinili nating maniwala. Hindi madali. Ang kaluluwa ng tao ay naiinip. Nais nito ng isang himala ngayon, isang agarang lunas, isang nakikitang resolusyon. Ngunit ang Diyos ay gumagawa ng walang hanggan, hindi pagmamadali. At kung ano ang kanyang itinayo sa katahimikan ay higit na tumatagal kaysa sa anumang bagay na nakakamit natin sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Kapag ang salmista ay humingi ng liwanag, humihingi siya ng kalinawan, ngunit din ng direksyon. Ang liwanag ng Diyos ay hindi lamang naghahayag ng daan, nakakapagpainit din ng puso. Ang pananampalataya na namumulaklak sa dilim ay ang pinakadalisay sa lahat.
sapagkat ito ay ipinanganak na walang garantiya. Ang pananampalatayang ito ang nagpapabago sa mga ordinaryong tao na maging mga buhay na saksi ng biyaya. At kung nahaharap ka ngayon sa isang bagay na tila mas malaki kaysa sa iyo, tandaan, ang Diyos ay siya pa rin ang umalalay kay David sa gitna ng digmaan, na nagligtas kay Pedro mula sa tubig, na nagpatawad sa alibughang anak, na bumuhay sa mga sumuko. Siya ay pareho at nandyan siya ngayon kung nasaan ka. Huwag hayaang diktahan ng takot ang iyong araw. Magtiwala sa boses na nagsasabing, "Ako ay kasama mo." Ito ang pangakong nagpapanatili sa universo at naaangkop din ito sa iyo. At kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, inaanyayahan kita na ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng pananampalataya kasama namin. Dito sa channel na ito, sama-sama tayong nagdarasal tuwing umaga, hindi bilang estranghero kundi bilang soulmate. Mag-subscribe at samahan kami sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Mag-iwan ng komento na nagsasabi sa amin kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo o kung ano ang hinihintay mo sa Kanya. Ang iyong kwento ay maaaring pag-asa ng isang tao. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng nakikita ang liwanag at paglalakad dito. Ang makita ay hangaan, ang paglalakad ay ang pagtitiwala. Ang awit 27 ay hindi lamang isang salmo ng pagmumuni-muni kundi ng paggalaw. Itinuturo nito sa atin na ang pamumuhay sa presensya ng Diyos ay nangangahulugan ng paglakad sa direksyon ng Kanyang kalooban kahit na hindi nauunawaan ang bawat hakbang. Nang sabihin ng salmista, "Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan," ipinapahayag niya ang isang pagpipilian, mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng takot. Nakakaparalisa ang takot, ngunit ang pananampalataya ang nagpapalaya. At ang espiritual na pagpapalaya ay hindi nangyayari ng sabay-sabay, ngunit unti-unti, tulad ng araw na sumasakop sa bukang liwayway. May mga araw na tila malabo ang liwanag, ngunit nariyan pa rin ipinipilit na lumiwanag. Ganito ang Diyos sa buhay ng mga naniniwala. Patuloy, matiyaga, tahimik na naroroon. Marahil ang iyong puso ay nagdadala pa rin ng mga lumang sakit, mga sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Ngayon ang araw para ilatag sila sa harap ng Diyos. Hindi para kalimutan sila, kundi para pagalingin sila. Dahil kapag hinawakan ng Diyos ang isang sugat, hindi na ito kirot at nagiging isang patotoo. Ang panalangin sa umaga ay ang sandali kung kailan ang Espiritu ay muling nakaayon. Ito ay kapag sinabi mo, "Panginoon, hindi ko alam kung ano ang dadalhin ng araw, ngunit alam kong mabubuhay ako kasama mo." At iyon ang nagbabago sa lahat. Ang presensya ng Diyos ay hindi nag-aalis ng mga hamon, ngunit binabago nito ang paraan ng pagharap natin sa kanila. Hindi niya pinapatay ang mga bagyo, ngunit tinuturuan niya tayo kung paano i-navigate ang mga ito. Sa bawat bagong bukang liwayway, may banal na tawag, huwag matakot, magtiwala, maglakad. Ang liwanag ng Diyos ay nauuna sa atin, at kung saan may liwanag, walang kaguluhan. Ang landas ay maaaring paliko-liko, ngunit ang mga lumalakad kasama ng Diyos ay hindi kailanman naliligaw. May isang bagay na makapangyarihan sa paggising at pagbibigay ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay hindi lamang tungkol sa pagkilala sa mga nakikitang pagpapala. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na kahit ang masakit ay ginagamit sa kabutihan. Itinuturo ng awit 27 na ang pananampalataya ay hindi umuunlad sa ginhawa, ngunit sa pagtitiyaga. Alam ni David na ang presensya ng Diyos ay mas mahalaga kaysa anumang tagumpay. Hindi lang pagpapalaya ang hinihiling niya, kundi para sa komunyon. Ang pagbibigay ng pasasalamat ay ang unang hakbang tungo sa mature na pananampalataya. Ito ay nagsasabing salamat bago makita ang resulta dahil nagtitiwala ka sa nangako.
Binabago ng pasasalamat ang ating pananaw. Ang tila maliit ay naging sapat. Ang tila imposible ay naging pagkakataon upang makitang kumilos ang Diyos. Ang panalangin ngayon ay pagsuko. Panginoon, salamat sa panibagong araw na ito. Salamat sa buhay, sa pag-asa, maging sa mga pagsubok na naglalapit sa akin sa iyo. Naway hindi mawala sa akin ang regalong pagkilala sa iyo sa maliliit na bagay. Ito ang kakanyahan ng spiritualidad. Nakikita ang Diyos sa mga detalye. Ang bawat hininga ay patunay na may layunin pa rin. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang paalala na ang biyaya ay nagpapatuloy. At kahit na hindi sinusunod ng buhay ang script na ating naisip, may sinusulat pa rin ang Diyos na mas malaki. Narating na natin ang pagtatapos ng panalangin ito, ngunit hindi ang katapusan ng presensya ng Diyos. Ang awit 27 ay higit pa sa isang sinaunang awit. Ito ay isang buhay na deklarasyon ng pananampalataya na sumasaklaw sa mga henerasyon. Itinuturo nito sa atin na ang takot ay totoo, ngunit ang Diyos ay mas dakila, na ang mga labanan ay mahirap, ngunit ang banal na pag-ibig ay mas malakas. Ngayon, habang tinatapos ko ang panalangin ito, tanggapin ang katotohanan ito. Hindi ka lumalakad ng mag-isa. May isang Diyos na nauuna sa iyo, nagbubukas ng mga hindi nakikitang pinto at nagsasara ng mga mapanganib na landas. May isang Diyos na hindi lamang nakikinig sa iyo, ngunit naiintindihan ka rin. Hayaang ang kapayapaan na nagmumula sa Kanya ay manghimasok sa iyong araw. At kung ang anumang paghihirap ay sumubok na bumalik, alalahanin ang sinabi ng salmista, naniniwala ako na makikita ko ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Ang pangakong ito ay para sa ngayon, hindi lamang para sa hinaharap. Magtiwala, umasa, magtiyaga. Ang pananampalatayang itinataguyod mo ngayon ang magiging tagumpay na iyong ipagdiriwang bukas.